Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Baxter na napalabas noong 1989. Ito ay patungkol sa isang batang lalaki na naisip ampunan ng isang mahinang aso at sinanay niya ito para maging mabangis at magmistulang isang killing machine. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa isang maliit na bayan sa France, pumapasok si Charles sa paaralan kasama si Remy, na, sa panahon ng paglalakbay, ay nagpapakita na siya ay namamahala upang makaipon ng malaking halaga ng pera sa kanyang bagong trabaho. Gayunpaman, si Charles ay palaging isang walang pakiramdam na bata, kaya hindi siya nagre-react sa balita. Pagkatapos ng araw ng pag-aaral, ang bata ay umuwi, at habang ginagawa ang kanyang takdang aralin, nagpasya siyang hampasin ang kanyang sariling kamay gamit ang isa sa kanyang mga metal stud upang matutunan niyang huwag pansinin ang sakit, ngunit siya ay nagambala ni Yvonne, na biglang tumawag sa kanya, para sa hapunan. Sa kabilang bahagi ng bayan, si Mrs. Marguerite Deville ay binisita ng kanyang mga anak, na nagdala ng isang espesyal na regalo para sa kanyang kaarawan. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya si Baxter, isang puting bull terrier na nailigtas ng lokal na pound. Pagkalabas nito sa kwelyo nito, mabilis na tumakbo ang aso sa paligid ng bahay, tinutumbok ang iba't ibang florera at damit ng babae. Sa beauty salon, sinabi ni Marguerite sa kanyang hairdresser ang tungkol sa pag-uugali ni Baxter, ngunit sinabi ng lalaki na ito ay normal, at sa paglipas ng panahon ay pareho silang masasanay sa kanilang bagong buhay. Habang naglalakad siya pauwi, kasama ng babae ang kanyang kaibigan na si Kazo, na nagpapayo sa kanya na kung hindi siya ligtas kasama ang aso, dapat niyang tawagan ang kanyang anak na babae, si Florence, at utusan siyang ibalik ang alagang hayop sa dati nitong tahanan. Ang hindi niya alam ay ang aso ay talagang sobrang talino at maaaring mga tuwiran tulad ng walang ibang hayop, pati na rin ang maingat na pagmamasid sa bawat kaugalian at pag-uugali ng tao. Isinasaalang-alang ni Baxter na ang tanging masayang sandali ng kanyang araw ay kapag siya ay pinalabas sa hardin, kung saan maaari siyang tumakbo ng libre at mahuli ang maliliit na ligaw na daga. Gayunpaman, ang kanyang kasiyahan ay hindi nagtatagal dahil palagi siyang pinipilit ni Marguerite na manatili sa loob ng bahay. Sa kabila ng mga paghihirap, pinamamahalaan ni na Marguerite at Baxter na maging mahusay na mga kasama, na pinabayaan ng babae ang ideya na ibalik ang hayop. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalaro ng mga baraha sa isang restaurant, nagtanong si Kazo tungkol kay Baxter, at nang mapansin na nag-aatubili pa rin ang kanyang kaibigan tungkol sa aso, nagalok siyang tulungan siya, at sinabing maaari niyang tawagan si Florence at hilingin sa kanya na kunin ang hayop upang na maibabalik niya ito sa pound. Inis na inutusan ni Marguerite ang matanda na ihinto ang pakikialam sa kanyang buhay at iwanan ang kanyang aso, dahil simula ngayon, ito na ang kanyang pinakabagong kasama. Sa kagustuhang pigilan ang kanyang kaibigan na lalong magalit, humingi ng paumanhin si Kazo at sinabi sa kanya na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi nakinig ang babae, at pagkatapos tumayo mula sa mesa, umalis siya. Sa paglipas ng panahon, si Baxter ay nagiging mas nalilito tungkol kay Marguerite, dahil ang babae ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na kawili-wili o kahit na nagbibigay sa kanya ng anumang mga utos, na nagpapaniwala sa kanya na naghihintay lamang siya ng tamang sandali upang lumunin siya. Habang pinagmamasdan ng kapitbahayan mula sa kanyang bintana, nadatnan ng aso sina Jean at Anne, na lilipat sa kanilang bagong tahanan, at nasa sabik na makilala sila. Sa gabi, umuwi si Charles sa bahay, at napansin na ang kanyang ina ay nagkakaroon ng isa pang pagsasama-sama sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang umakyat sa kanyang silid nang hindi napansin, ngunit nahanap siya ni Yvonne at hiniling sa kanya na pumunta at batiin ang mga bisita. Pagkatapos nito, pumunta ang bata sa kanyang silid, kung saan masaya siyang tumingin sa iba't ibang mga larawan ng mga sundalo na nakikipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa bahay ni Marguerite, patuloy na pinagmamasdan ni Baxter ang pang-araw-araw na buhay ng mag-asawa. At nang mapagtanto niyang pagbabawalan siya ng kanyang may bahay na manatili sa bintana, nagpasya siyang atakihin siya. Kinabukasan, pagkatapos matanggap ang balita na ang kanyang ina ay naaksidente at nahulog sa hagdan, pumunta si Florence sa bahay ng babae, kung saan naghanda siya ng ilang bendahe para sa kanyang binti. Maya-maya pa, bumangon si Marguerite, at habang tinutulungan ng may-ari ng kulungan ng aso para makapaglakad-lakad siya sa bahay. Tinanong niya kung bakit hindi mahuhulaan ang kanyang aso, at sinabi ng lalaki na maaaring kumilos si Baxter sa ganitong paraan dahil naniniwala siya na siya ay inabandona. Ipinaliwanag ng lalaki na mula sa sandaling ibigay ang hayop sa matandang babae, maaaring binigyan niya ito ng kahulugan bilang isang pagtataksil, na parang ayaw na ng dating may-ari nito.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Florence na may dalang mga saplot na humihiling sa kanyang ina na matulog sa ibabang palapag ng bahay saglit dahil hindi siya makakaakyat sa hagdan habang nasugatan ang kanyang bukong-bukong. Kaya, si Marguerite ay gumugol ng ilang gabi sa kanyang sofa bed, habang si Baxter ay nagpapatuloy sa kanyang pag-espiya sa kalapit na mag-asawa. Sa bahay, si Charles ay nanonood ng isang dokumentaryo tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig at nabighani sa mga instalasyong nilikha ng mga Sobyet, kaya nagpasya siyang kopyahin ang mga ito at mag-print ng isang plano ng isa sa mga bunker na itinayo ng mga pinuno ng militar. Sa umaga, pumunta si Cazzo sa beauty salon at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Marguerite, ngunit sumagot ang tagapag-ayos ng buhok na hindi niya alam kung nasaan ang babae, dahil hindi pa niya naibok ang kanyang mga gupit sa huling 3 linggo. Nang marinig niya ito, nag-alala ang matanda at pumunta sa bahay ng matandang babae, ngunit nang mapansin niya ang presensya ni Cazzo, nagpa siya itong iwasan siya at isinara ang lahat ng mga bintana upang hindi mapansin ng kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang araw, at napagtanto ni Baxter na mas naaapektuhan si Marguerite ng matinding kalungkutan, na nagpabago sa kanyang pag-uugali at naging dahilan upang harangan niya ang hagdan gamit ang ilang tabla ng kahoy, pinipilit ang aso na laging malapit sa may-ari nito. Napagtatanto na hindi siya sasagutin ng matandang babae, nagpa siya si Cazzo na umuwi, kung saan tinawagan niya si Marguerite, ngunit ipinagpatuloy niya ang hindi pagpansin sa kanya at naligo siya. Sa pagnanais na mapalapit pa sa kanyang alaga, hinayla siya ng babae sa bathtub, ngunit naging desperado si Baxter, at pagkatapos tumakas sa silid, umakyat siya sa hagdan. Nakonsensya sa kanyang ginawa, pinuntahan ni Marguerite ang kanyang aso at sinubukang umakyat sa hagdan habang humihingi ng paumanhin sa pananakot sa kanya, na nagsasabing maghahanda siya ng masarap na merienda at hayaan siyang maglaro sa hardin sandali. Kinabukasan, labis na nag-aalala pa rin si Cazzo tungkol sa kanyang kaibigan, dahil naniniwala siyang maaaring nasa ilang uri ito ng panganib. Dahil dito, nagpasya siyang bisitahin siya muli, sinira ang pinto upang makapasok siya sa bahay. Naging dahilan ito upang tumakas si Baxter sa eksena. Mabilis na tumungo ang aso patungo sa tahanan ng batang mag-asawa at sumalakay sa kwarto sa panahon ng kanilang romantikong sandali. Nang mapansin niya ang presensya ng hayop, inalertuhan ni Anne ang kanyang asawa, na pumunta sa bintana upang maunawaan niya kung paano nakatakas si Baxter sa bahay. Habang ginagawa niya iyon, naabutan niya si Cazzo na sumisigaw para humingi ng tulong, na sinasabing na aksidente si Mrs. Deville, na naging sanhi ng pagkahulog niya sa hagdan. Sa libing ni Marguerite, sinalubong si Anne Florence, na humiling sa kanya na alagaan si Baxter dahil hindi niya gusto ang mga alagang hayop. Ito ay lubos na nagpapasaya sa aso dahil masisiyahan na siya ngayon sa mga tunog at amoy ng hardin sa tabi mismo ng kanyang bagong may-ari, na tinatrato siya bilang kanyang sariling anak. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda si Anne ng isang sorpresang party para sa kaarawan ni Jean, kung saan nagsagawa siya ng kakaibang pagganap kasama si Baxter. Pagkatapos ng malaking palabas sa sayaw, pinuntahan ng babae ang kanyang asawa at ipinahayag na siya ay buntis, na lubos na nagpapasaya sa kanya. Samantala, patuloy na pinagbubuti ni Charles ang layout ng kanyang bunker sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ayusin ang lahat ng kinakailangang materyales para sa mga istruktura, tumungo siya sa direksyon ng junkyard. Ang batang lalaki ay mabilis na nagsimulang magtayo, naghuhukay ng isang malaking butas upang ang kanyang kanlungan ay lalong lumaki. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Baxter na unti-unti siyang nalilimutan ng kanyang may-ari, na naghihintay sa pagdating ng kanyang sanggol. Kaya, nagpa siya ang aso na lapitan si Jean at samahan ang lalaki, na, tulad niya, ay gustong magtrabaho sa lupa sa kanyang hardin. Gayunpaman, pagkatapos ng kapanganakan ng sanggol, si Baxter ay nakulong sa garahe ng bahay, na nagpagalit sa kanya dahil muli siyang pinagtaksilan ng kanyang mga may-ari. Isang araw, pinalaya muli ni Jean ang hayop, pinayagan itong makilala ang anak ng mag-asawa. Nang makita niya ang bata, nalilito si Baxter dahil hindi niya maintindihan ang pagmamahal na nararamdaman ng mga tao para sa kanilang sanggol, dahil wala man lang itong pangil o buhok, kaya naman napakahina nito. Upang hindi na matuloy sa garahe ang kanyang kasama, pinakiusapan ni Anne ang aso na maging mabait sa kanyang anak upang sila ay mamuhay ng masaya ng magkasama. Sa hardin ng kanyang may-ari, sinubukan ni Baxter na makabuo ng isang plano upang maalis ang sanggol, ngunit hindi ito magiging madali dahil ang maliit ay patuloy na binabantayan ni Anne. Gayunpaman, ang aso ay nagsaset up ng isang diskarte, na binubuo ng paghihintay hanggang ang mag-asawa hayaan ang kanilang pagbabantay, at itulak ang bagong panganak sa pool, upang maalis niya ito. At tumawag ng tulong kapag huli na ang lahat. Bumalik sa junkyard, sinubukan ni Charles ang kanyang control panel, na kahit na may sarili nitong sistema ng kuryente, kasama ang mga gumaganang turbine.
Matapos matiyak na gumagana ng maayos ang lahat, pumunta ang binata sa hatch area, kung saan maaari niyang obserbahan ang nakapalibot na lupain ng hindi napapansin. Sa sementeryo ng bayan, binisita ni Kazo ang libingan ni Marguerite at nag-iwan ng isang palumpon ng mga bulaklak sa kanyang lapida, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang espiritu ng babae at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ibinunyag ni Marguerite na oras na para sa kanyang kaibigan na magpahinga, dahil mula ngayon, dapat nilang payagan ang mga nakababata na pamunuan ang mundo ayon sa gusto nila, upang harapin nila ang kanilang sariling mga trahedya at pagkabigo. Nang marinig ang mensahe ng aparisyon, tinanggap ng matanda ang kanyang wakas at sumandal sa mga balikat ng kanyang kasama, na agad na binawian ng buhay. Sa kanyang pag-uwi, si Charles ay naharang ng kanyang ama na humiling sa kanya na pumili ng regalo sa lalong madaling panahon dahil malapit na ang kanyang kaarawan. Nag-aalinlangan kung ano ang pipiliin, pumunta ang binata sa kanyang silid, kung saan tinitingnan niya ang iba't ibang mga litrato ng mga sikat na tao sa tabi ng kanilang mga alagang hayop. And he finally know what he wants for his birthday. Kinabukasan, muling nagtitipon ang pamilya ni Baxter sa likod bahay, at nang mapagtanto niya na ang kanyang mga may-ari ay nagwala sa hardin, ang aso ay mabilis na lumipat sa sanggol upang maitulak niya ito sa pole. Gayunpaman, ang hayop ay nagtatapos sa pag-alerto sa mag-asawa sa lalong madaling panahon at si Jane ay namamahala na iligtas ang bata sa oras na tinapos ang plano ni Baxter. Dahil nag-aalala para sa kapakanan ng kanilang anak, nagpasya sina Jane at Anne na gumawa ng ad ng adoption para sa aso, na mabilis na nakakuha ng mata ni Charles. Kaya, pumunta ang bata sa bahay ng mag-asawa sa tabi ng bahay ni Michelle, at pagkatapos kolektahin ang lahat ng mga gamit ng aso, iniuwi nila siya. Sa ilang araw, sina Charles at Baxter ay naging mahusay na mga kasama, at upang maging mas malakas at mas pagbabanta ang kanyang bagong alagang hayop, nagpasya ang batang lalaki na sanayin siya. Habang sinasanay ang kanyang mga pag-atake sa mga ragdoll at tumatakbo sa mga kalsada sa tabi ng kanyang bagong may-ari, napagtanto ni Baxter na sa wakas ay natagpuan na niya ang taong pinangarap niya, at mula ngayon, magiging masaya na siya sa kanyang tabi. Sa paglipas ng panahon, mas pinagbubuti ni Charles ang kanyang mga kasanayan sa aso, at comfortable siyang tumanggap ng mga order sa lahat ng oras. Sa isa pa niyang biyahe sa school bus, ipinagpatuloy ng bata ang kanyang koleksyon ng mga litrato ng digmaan, ngunit naantala siya ni Eva, na humiling na maupo sa tabi niya. Dahil matindi ang nararamdaman niya para kay Charles, sinubukan ng dalaga na mapalapit, ngunit nang mapagtanto niyang hindi siya pinapansin ng binata, hindi na niya ito pinapansin at umalis. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang lihim na bunker, napansin ni Charles ang isang sasakyan na papunta sa junkyard at nagpas siyang lumabas at alamin kung ano ang nangyayari. Habang papalapit siya, napagtanto ng binata na nasa ilalim ng truck si Baxter, na ikinagalit ng driver. Pagkatapos pikalmeya ng walang kontrol na hayop, sinabihan ng lalaki si Charles na hindi niya dapat pakawalan ang kanyang aso sa tali nito, dahil maaari itong magdulot sa kanya ng malubhang problema sa hinaharap. Sa sandaling iyon, napagtanto ng batang lalaki na si Eva ay nasa loob ng sasakyan, at ipinahayag ng batang babae na ito talaga ang kanyang ama, na dumating upang kunin ang ilang mga bagay sa paligid ng lugar. Nang mapansin na babalik ang masungit na matanda, sinabi sa kanya ng dalaga na isasama niya ang kanyang aso sa paglalakad mamaya, at salamat dito, mabibisita niya ang kanyang kaibigan. Sa kalagitnaan ng gabi, umuwi ang tsuper ng truck, at nang mapagtanto niyang suot ni Eva ang damit ng kanyang asawa, nagalit siya at tinanong siya kung saan niya balak pumunta. Sinusubukang itago ang kanyang mga plano, sinabi sa kanya ng batang babae na namamasyal lang siya kasama ang kanyang aso, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng matanda at sinira ang radyo ng kanyang anak, na nagalit at umalis. Hindi nagtagal, pumunta ang dalaga sa junkyard, at napagtantong papalapit na ang kanyang kaibigan, ikinulong ni Charles si Baxter sa bunker upang pigilan ang kanyang kasama na makagambala sa pagpupulong. Habang tinatangkilik nila ang tanawin, isiniwalat ni Eva na gusto niyang umalis sa lungsod at manirahan kasama ang kanyang ina, na, tulad niya, ay umalis dahil hindi niya kayang manirahan kasama ang kanyang ama, na madalas ay hindi gumagalang sa kanila. Sa pag-uusap, nagsimulang tumahol si Baxter, at nang tanungin tungkol sa pagpapakulong sa kanyang hayop, sinabi sa kanya ni Charles na pinipigilan lang niya ang kanyang kaibigan na maistorbo ng aso. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Eva ang binata at nagpasya na palayain ang aso, na mabilis na sinubukang manalo sa kanyang bagong kasama. Pagkatapos nito, napagtanto ni Baxter na si Charles ay hindi na kumikilos sa parehong paraan, kaya sinubukan niyang makuha muli ang kanyang may-ari, na sinuway ang kanyang mga utos, labis na galit at sinipa ang hayop, inutusan siyang lumayo.
Biglang, isang asong kalye ang lumapit sa junkyard, at upang maprotektahan ang kanyang teritoryo, inatake ni Baxter ang mananalakay, na nagsimula ng isang labanan. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, nagmamadali si Charles na paghiwalayin ang mga hayop, ngunit nang mapansin niyang nananalo ang kanyang alaga, umatras siya, hinayaan ang aso na tapusin ang kanyang kalaban. At alam kung gaano kalakas ang kanyang kasama, higit na iginagalang siya ng bata, dahil mula ngayon ay magagamit na niya ang aso bilang kanyang makinang panlaban. Sa umaga, habang sakay ng bus, pumunta si Eva sa kanyang kaibigan at ibinunyag na ginawa ni Baxter ang kanyang aso na magkaroon ng mga tuta. Ngunit ang kanyang ama ay hindi gustong mag-alaga ng napakaraming hayop at inutusan ng kanyang anak na babae na alisin ang mga tuta bago siya mismo ang gumawa nito. Habang pinapanood nila ang mga tuta, nag-aalok si Charles na ampunin sila dahil mayroon siyang ilang mga ideya tungkol sa kung ano ang gagawin sa mga maliliit na bata. Kinabukasan, habang sinusuri ang lugar sa paligid ng kanyang bunker, nadatnan ng bata si Remy, na nagpatuloy sa kanyang libangan na mangolekta ng mga lata upang makakuha ng pera. Sinusubukang maghanap ng pag-recycle sa gitna ng lahat ng mga durog na iyon, nagpa siya ang batang lalaki na umakyat sa butas sa lupa, kung saan lumitaw si Charles, na inutusan si Baxter na salakayin ang kanyang kaibigan habang inaalis niya ang hagdan mula sa butas. Desperado, nakiusap si Remy sa binata na palayain siya, ngunit hindi siya pinansin ni Charles at inutusan ang kanyang hayop na alisin ang bata minsan at magpakailanman. Gayunpaman, napagtanto ni Baxter na ang kanyang master ay nagkamali ng lahat dahil hindi niya karaniwang inaalis ang kanyang mga target ng walang mahahalagang dahilan, at sa kadahilanang ito ay tumayo siya na nagpapahintulot kay Remy na makatakas. Sa sobrang galit na hindi sinunod ng kanyang aso ang kanyang utos, ikinulong ng baliw na bata ang hayop sa kanyang garahe, kung saan hinampos niya ito ng ilang beses bilang isang paraan ng parusa. Sa paglipas ng panahon, ang batang lalaki ay nagiging mas nabalisa, at pagkatapos ng pagsusuri sa katawan ng mga tuta ng ilang sandali, siya ay nagpasya na itapon ang mga ito dahil naniniwala siya na ang mga maliit ay maaaring naglabas ng ilang uri ng kahinaan sa kanyang aso. Ngayon na siya ay naiwan sa labas ng junkyard na gutom at nauuhaw, si Baxter ay naging desperado, na nagdulot ng kanyang likas na instincts na bumalik, at siya ay tumakbo sa pagsinghot para sa mga bakas ng kanyang nawawalang mga tuta. Sa kanyang paghahanap, naaamoy niya ang mga maliit na malapit, at nang matagpuan niya ang mga bangkay, nagalit siya dahil napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga anak ay inabandona sa isang butas pagkatapos na maalis ni Charles, na lumitaw sa lalong madaling panahon. Galit na ang kanyang aso ay tumigil sa pagsunod sa kanya, ang bata ay nagpasya na atakihin siya at itinapon ang iba't ibang bagay sa hayop, na takot at sinubukang tumakas. Ang problema ay ganap na naipit si Baxter sa mga durog na bato ng site, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghintay hanggang matapos ang kanyang parusa. Sa layuning tapusin ito ng isang beses at para sa lahat, kinuha ng batang lalaki ang isang malaking bar aisles ng metal at sinubukang ihagis ito sa kanyang target, ngunit ang bigat ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging hindi balanse at mad-ulash pababa sa Dallas disc. Nahulog sa harap mismo ng hayop, na pagtatanto na mayroon siyang pagkakataon na sa wakas ay makapaghiganti, si Baxter ay nagtakdang salakayin ang binata. Ngunit kapag narinig niya ang mga tunog na itinuro sa kanya ng kanyang amo noong sila ay nagsasanay, hindi niya magawang suwayan siya at maupo sa lupa, ganap na walang pagtatanggol. Inis, kinuha ni Charles ang isang metal bar mula sa mga durog na bato at tinapos ang aso, na nagpakawala ng ilang pag-atake sa katawan nito. Lumipas ang ilang oras bago hinanap nina Michelle at Yvonne ang kanilang anak sa junkyard, at sa kanilang paghahanap, nadatnan nila si Charles na umaatake pa rin sa walang buhay na katawan ni Baxter. Mabilis na tumakbo ang lalaki papunta sa bata, na nagpahayag na malapit na siyang paksay ng kanyang aso, kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Michelle na magiging maayos din ang lahat, at pagkatapos yakapin ang kanilang anak, iniuwi siya ng mag-asawa. Sa paglaon, sa paglipas ng mga araw, lalo pang naaakit si Charles sa mag-asawang katabi, at upang siya ay mampon ng mga ito at manirahan ng tuluyan sa kanila, nagsimula siyang magplano ng sapilitang aksidente upang siya ay magdulot ng malaking sunog sa kanilang bahay at alisin ang sarili niyang mga magulang. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.